Paano ko naipasa ang EPS TOPIK exam? Ah, guys, inform ko lang kayo, medyo mahaba-haba itong sasabihin ko. Kasi syempre, lahat ng sinabi ko is talagang ginawa ko. So, lahat ng ginawa ko is madami-dami. So, kaya, mahaba-haba yung sasabihin ko. Kasi madami akong ginawa eh. Mahaba yung proseso ng aking ginawa. Biruin mo, yung pag-aaral ko ng Korean, 1 taon at kalahati. Sobrang tagal na. Sobrang tagal nun. Hindi ko naman sinasabi na mag-aral din kayo ng ganun kahaba. Pero meron din naman mga ibang tao na nag-aral din ng higit sa 1 taon kalahati. Oo. Pero meron din naman iba dyan na nag-aral ng 1 buwan lang, 2 buwan, 3 buwan, nakapasa. So, yun nga, ang sasabi ko lang, yung ginawa ko, paano ko naipasa ang EPS TOPIK exam. So, number 1, naglaan ako ng oras talaga. Naglaan ako ng oras, hindi lang 1 oras, hindi lang 2 oras, hindi lang 4 na oras, hindi lang 6 na oras. 8 oras mahigit. Pero di ko sinasabing araw-araw ako naglalaan ng oras. Hindi ko sinasabi na araw-araw ako naglalaan ng 8 oras sa isang araw. Ang sinasabi ko lang, naglalaan ako ng 8 oras sa isang araw. Gaano kadalas sa isang linggo? Depende kapag may pagkakataon, syempre. Hindi naman natin masasabi yung kung kailan tayo libre, kung kailan tayo busy. Lalo na sa part ko, kasi yung mga panahon na nag-aaral ako, alam mo yun, komplikado yung utak ko, komplikado yung mga iniisip ko kasi gusto kong makapag-aral, at the same time, obligado akong buhayin yung mag-ina ko. Obligado akong kumayod ng kumayod, magtrabaho sa kalsada, rain or shine, sobrang init man o hindi, umuulan man o hindi, traffic man o hindi, kailangan kong magtrabaho. Pero, yun nga, mas maganda nga na mahirap yung dinadanas nyo sa Pilipinas. Mahirap yung trabaho nyo sa Pilipinas. Kasi, yung hirap na trabaho nyo sa Pilipinas, yan yung magpupush sa inyo na mag-ibang bansa. Yan yung magpupush sa inyo na maging OFW. Yan yung magpupush sa inyo na mag-abroad. Kasi ako, mahirap yung trabaho ko sa Pinas. So, talagang pinush ako na sitwasyon para matuloy ako dito sa Korea. Kasi, sabi ko sa sarili ko, hindi naman pwede araw-araw ako bumabiyahe lang. Hindi naman pwede na ganito lang yung sinasahod ko araw-araw. May opportunity na pwedeng i-grab tulad sa pagiging Shopee rider, pero mas mahirap yun sa Grab Food. Pero yung iba, mas nadadalian sa pagiging Shopee rider. Malaki ang kinikita ng Shopee rider, pero hindi ako nag-apply sa Shopee rider. Nag-attempt pa ako, pero hindi ko alam kung saan. So, hindi na ako nakapag-apply. So, tinuloy ko lang yung pag-apply ko yung pagtatrabaho ko sa pagiging Grab rider. Tapos yun, nag-apply din pala ako ng Joyride. Joyrider din ako. So, kapag walang customer, nagbo-backups pa rin ako, ganyan. Mahirap kasi ang trabaho namin sa kalsada. Kami mga Joyrider, Foodpanda rider, Lalamove rider, Grab rider. So, yan yung nag-push sa akin na mag-ibang bansa. Ngayon, mag-ibang bansa naman din ako. So, pinili ko na yung bansa na kayang magbigay ng malaking sahod. Kasi, example, mag-ibang bansa ako, tapos mahirapan lang din naman ako sa Taiwan.
o sa Bahrain, sa UAE, sa Dubai, sa 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 ibang bansa pa. Oh, tas kasi kaya nga mag-ibang bansa eh, dahil gusto ko maging worth it yung pagod na ginagawa ko sa isang araw. Kasi yung pagbabiyahe ko sa Grab, 12 oras ako nagtatrabaho. Parang hindi worth it ng pagod ko eh. Ang liit nung nakukuha kong income. Tapos, kung mag-ano ako sa ibang bansa, tapos mapagod ako, yung income ko, maliit lang din, konti lang diferensya, hindi rin ako mag-ano, parang hindi rin ako makokontento sa sinasahod ko kasi, ang hindi siya ganun kalaki eh. So, kung mapagod man ako dito sa Korea, sobrang nakakapagod man, talagang napaiyak ako sa pagod. Pero sulit naman. Kasi, ang laki ng sahod dito. Biguin nyo, yung iba kumikita lang ng 10,000, 12,000, 15,000, 18,000. Pero yung iba naman kasi depende sa sahod na hinahanap. Yung iba kasi gantong sahod is malaki na para sa kanya. So depende yan sa tao din. Depende pa rin sa tao. Pero meron naman paraan para kumita ng malaking sahod eh. Pwede kang mag-call center. Pwede kang mag-apply ng call center. Ako, ilang beses ako nag-apply ng call center. Nagpasa pong beses, hindi ako natanggap. Kasi, yung pag-English ko is nagbabuffering ako, naghang, nag-ano ako. So, tapos bulo ako sa letter R, tapos nautal, tapos yung confidence ko sa pagsagot, medyo siguro kulang din. Tapos, yung yung English nung kausap ko, hindi ko din masyado maintindihan. So, hindi talaga ako para sa call center. Pero, isa yan sa gusto kong balikan. After ko matapos ng contract dito, so, pwede akong mag-apply as translator, which is malaki din ang sahod ko sa BPO. So, ayun, isa yan sa tip ko pala. Kung mag-aaral kayo ng Korean, dagdagan nyo ng purpose, ng motibo, kung bakit kayo mag-aaral ng Korean. Para lalo kayo magpusige. Kasi, mag-aaral ako ng Korean, para lang makita ko yung mga K-pop, mga crush ko na BTS, may mga crush ko na mga si hindi ko kilala yung mga artista eh. Hindi ko basta yung mga napapanood sa K-dramas tsaka sa mga artista na Korean. 'Di ba? Pupunta lang kayo ng Korea para lang makita sila. Parang mababaw. So, dapat ang mindset nyo is pupunta ng Korea para kumita ng 6-digit income monthly. Pupunta ng Korea para makapagpatayo ng sariling bahay para sa aking mag-ina, para sa aking pamilya, para sa magulang ko, para mapag-aral ko yung mga kapatid ko. Mga ganyang bagay na pwede nyo isipin. Pupunta ng Korea para makaipon ako, para makapagnegosyo ako, para mapalaki ko yung negosyo ko. Pupunta ng Korea para maging bihasa sa Korean language, para pag uwi ko ng Pilipinas, maging translator ako. 'Di ba? Pupunta ng Korea para maabot ko yung mga pangarap ko, para matupad ko yung mga pangarap ko. Pupunta ng Korea para hindi maranasan ng anak ko yung pag-abroad. Para paglaki niya, hindi niya na kailangan mag-abroad, hindi na kailangan mag-ibang bansa. Mga ganyan. So, dagdagan nyo. Laliman nyo pa yung dahilan kung bakit kayo mag-iibang bansa. Kung bakit kayo mag-aaral ng Korean. Maghukay pa kayo ng maghukay hanggang lumalim yung dahilan kung bakit kayo
kung bakit kayo mag-aaral ng Korean, kung bakit kayo mag-OFW, kung bakit kayo mag-iibang bansa. Yung pinakamalalim na hindi kayang intindihin ng ibang tao. Di ba? Yung ikaw na nakakaintindi sa sarili mo na, yun yung pwede mo paghugutan ng lakas para matuloy sa pagkukorea. Di ba? Yun yung gusto kong ipunto. Yan yung ginawa ko. Yan yung sagot sa tanong na paano ko naipasa ang EPS TOEIC exam ng 1 take lang. Proud ako na 1 take ko lang naipasa yung exam kahit pasang awa lang. Proud ako maging pasang awa. Kamsahamnida.